Good morning po sa lahat. First vlog for the day, September 3, 2023. So, napanood natin yung highlights ng Angola, South Sudan at saka Japan versus Cape Verde. So, ito yung makikita natin yung improvement. Unahin ko muna sa Japan. Okay? Sa Japan, ang unang-unang ginawa nila, kinuha nila yung mga Pilipino as imports. So, yung, di ba? Oh, kung titignan natin, tayo ang isa sa contributing factor kung bakit nag-improve ang Japan sa basketball. At hindi tayo dapat magalit doon. Kasi business-wise, kailangan nating mag-improve. Dapat nga yung mga natin, mga players natin, got an option to play for Japan at pwede silang bumalik sa PBA. Huwag kayong matakot doon kasi tingnan nyo ang NBA. Ang NBA is hindi naman, kahit sabihin mong may mga Euro League, may mga European players, meron pa rin namang pumipili sa NBA. Di ba? Tinalo ba ng NBA yung mga European League? Hindi. Actually, yun ang nagiging bridge para mag-work together yung NBA at saka European leagues para ma-improve yung basketball. At saka isipin mo itong Japan, dati nang natatalo to sa Pilipinas, ngayon hindi. Pagkalaban mo to, posible pa tayong tambakan at matalo rito. Itong South Sudan, tinalo yung Senegal. First timer to sa FIBA World Cup. Itong South Sudan, 10 years pa lang ata to sumali, 10 years ago lang to sumali sa FIBA pero may maganda ng achievement. Okay, fine. Ang advantage lang ng South Sudan at saka ng mga African team, pag sila nagkaroon ng player, matangkad agad. Marami silang makukuha matatangkad. Tayo, madalang. Yun lang ang advantage nila sa atin. Pero yung skills, hindi naman siguro tayo papauli sa skills. At saka, yun nga, di ba, 10 years ago lang nagsumali tong South Sudan. Pero after 10 years, qualified na sila sa Olympics. Hindi ganun kadali yun na mag-improve. Mo sila isang dekada inantay. Marami rin silang talong natanggap. Pero ang problema dun, may sistema na kasi sila. Maraming team sa World Cup ang may sistema pero hindi nag-advance. Hindi naman porket nilagay mo si Brownlee dyan, siguradong panalo na eh. Hindi yun. Sa akin, kung ako tatanungin, basta nakakita ako ng magandang sistema, defense, offense, may sistema sa depensa, may depensa sa offensa, okay lang yun. Wag na nating haluan ng politika yan kung gusto nating manalo. Okay, fine. Maaring yung isang coach yung dahilan bakit nag-aalisan yung ating mga players. Tapatan natin yun. Tingnan mo yung Japan at saka yung South Sudan. South Sudan matagal yung inantay. Eto si Calix Jones, yung kinuha nilang naturalize. Kaya nila kinuhang naturalize yan kasi MVP sa G League. So ibig sabihin kailangan nila ng gwardiya. Ibig sabihin, kailangan nila ng gwardiya na magpapatakbo ng team nila. At yun na yun eh. Sabihin mo, pag kumuha ka ng gwardiya, hindi naman agad-agad siguro nila inapito si Hindi. Matagal na siguro nagpa-practice to si Jones sa South Sudan. Matagal-tagal na rin siya nag-i-ensayo, hindi naman agad-agad. Ibig sabihin, tinitingnan na siya, then binigyan siya ng ample time na siguro, dahil tinalo nito yung Senegal for the first time doon sa African tournament, baka doon lang siya sa African tournament na line-up din nagtuloy-tuloy. Pero ibig sabihin, matagal na siyang nagpa-practice with the South Sudan team habang ongoing yung naturalization niya. The same thing with Japan. So, yun yung makikita natin. Dapat
kung ano yung nakita natin sa South Sudan at saka sa Japan, sana yun din ang tahakin natin for improvement. Lalo na next year na yung OQT o bago na yung coach. Bago na yung Asian Games muna. Eto, Asian Games. Baka sa Asian Games pa tayo magkalat. Baka pang natalo si Brownlee na naman, si Brownlee sisihin nyo. O ganyan naman ang Pilipino pang natatalo yung naturalize ang sinisisi. Baka Asian Games pa lang si Brownlee na naman ang mabash. Pag hindi maganda pinakita. Well, yung Asian Games pa lang. Sana maganda ipakita natin sa Asian Games. At kung sino yung magiging coach, temporarily, sana magandang ipakita niya. Well, sana si Coach Tim. Kaso mukhang wala na si Coach Tim kasi itong si Chot Reyes nag-resign na. So, yun lang. Yung Angola, South Sudan, tapos Japan at saka Cape Verde. Yung South Sudan at saka Japan, matagal lang inantay nun. So yun lang, kita naman sa laro, so maganda. At hindi lahat, okay? Tingnan mo to si Jones. Hindi ito nasa NBA, nasa G League pa lang siya. Nasa D-League pa lang siya, wala pa siya sa NBA wala pa siya sa NBA. So hindi lahat ng magaling mag-basketball nasa NBA. Ewan ko lang dito sa mga fans puro kayo NBA. Kita mo kahit yung mga ibang team may ilan ng NBA player. Canada may talo. Australia hindi mag-a-advance. Yung Australia may talo din kahit puro NBA player yun. So yun lang po.